Mga kapuso, tag-init na po ayon mismo sa Pag-asa. At sa pagtindi pa ng init sa mga susunod na araw, asahan pa rin ang pagbabantay sa mga kaso ng sunog lalo't hindi pa tapos ang Fire Prevention Month. Kaninang umaga, nagkasunog dito sa Valenzuela kung nasaan ngayon ang News TV Quick Response Team. 50 bahay ang nasunog sa Sitio Libis sa Barangay General T. De Leon. Bandang alas 10 ng umaga, nag-umpisa ang sunog. Umakyat ito sa ikalimang alarma bago tuluyang naapula bandang tanghali. Isang bata ang nagtamo ng first-degree burn at dinala sa ospital. Nahirapan ang mga bomberong pasukin ang lugar dahil gawa sa light material sa mga bahay at makikitid ang mga daan. Kinailangan din nilang tumuntong sa bubungan ng mga bahay para maapula ang apoy. Inaalam pa ang halaga ng pinsala at sanhi ng sunog. Kanina, pinuntahan natin ang mismong Sitio Libis pagkahupa ng apoy. Kita mula sa himpapawid ang tindi ng pagkatupok sa mga bahay at nadatna natin ang mga residenteng tinitignan kung may maisasalba pa sila. Mga kapuso, galing po ako doon sa dulo. Sa likuran nitong Sitio Libis, simot po. Walang natira na isang bahay. Lahat po ay nilamon ng apoy. At sa ating mga nakausap, nasa higit 100 pamilya po itong naapektuhan. Wala po silang kailangan ngayon kundi unang-una pagkain, gamot, yung mga damit at syempre yung tulugan na pwede nilang magamit sa mga evacuation center kung saan sila dadalhin pagkakatbo ng dilim. Pero hanggang sa mga sandaling ito mga kapuso, nagsusumikap pa rin yung ating mga kababayan na baka meron pa hong makuhang mga gamit na pwede pang pakinabangan. Mga kapuso, ang present location po namin ngayon ay itong Antonio Serapio Elementary School. Dito po tumutuloy ang nasa 73 pamilyang nasunugan kaninang umaga sa Sitio Libis, Kabatuhan sa Barangay General T. De Leon. 93 families at 409 individuals. Narito po sila ngayon, nag-iipon at doon po sa banda dito, sa harapan ng entablado mga kapuso, ang mga kinatawa naman ng City Social Welfare Development Office ng Valenzuela City Hall. Sila po ang nagve-verify, mga kapuso, kung talagang mga residente po doon sa fire scene ang mga kababayan nating naririto sa basketball court. Ngayon, yung pong nakikita po natin sa labasan, meron din silang portable comfort room na nakasetup na, pati na ho yung mobile canteen kung saan naman pinapipila at papipilahin pa yung ating mga kababayang naapektuhan ng sunog para ho kahit papano meron namang maging laman yung kanilang mga sikmura. Samantala, sa putong ito makapanayan po natin mga kapuso si Ginang Rowena Danaw. Siya po yung isa sa mga nasunugan dito po sa Barangay Gen.T. De Leon. Miss Rowena, magandang hapon. 10 po na mga kasama ko sa programang ito, nakikiramay po kami. Ano po ang maikikwento, ma-share nyo sa ating mga taga-subaybay tungkol po doon sa sunog kanina, ma'am? Sa totoo lang, sir, wala po kasi ako doon na galing kaming PGH. May tumawag lang po sa akin isang kapatid na nasusunog daw po yung aming lugar. Kaya nga nagmadali kaming uwi. Pagdating nga namin, talaga nandun na yung mga bombero at saka nasusunog na talaga yung bahay namin. Buong kalahati ng Sitio Libis Kabatuhan, nasunog talaga. Tsaka wala talagang nailigtas ng mga gamit. Kasi raw materials nga yung mga bahayan, kaya madaling nasunog. Ayon sa kwento, Miss Rowena, na inyong natatanggap, bagaman at iniimbestigahan pa ng BFP, ano daw ang posibleng pinagmulan po? Malamang yung illegal connection kasi nga sa lugar po namin, dahil sa hindi pa agad na kami naaprubahan ng kuryente, kaya yun ang naging dahilan siguro. Kasi yung maraming illegal, tapos yung mga kuryente, hindi tama ang pagkakakabit. At nakadikit sa mga bahayan. Yung mga bahayan, yung mga raw materials, madaling masunog. Ma'am, galing po ako mismo doon sa fire scene sa ibaba kanina. Saan po banda roon ang inyong bahay? Nasa ilalim ng tulay o nandun sa bandang dulo? Nasa bandang dulo na kami ng malapit na kami dun sa tulay. Okay. Saan ba nagsimula ang apoy? Sa ilalim ng tulay o doon sa bandang kabila? Dito sa pinakagitna, yung bababaan na, pinakababaan namin o daanan namin na magkahiwalay dito, at saka ganun. Yun po yung doon na mismong bahay ang nasunog talaga. Meron po ba ang kaagad na nakatawag sa bumbero nung sumiklab ang apoy? Sabi nila nung parang wala naman agad kasi siguro dahil sa taranta, hindi agad na anuhan. Pero
Kasi nung nasa monumento ako, Aha. marami ng bombero agad ang na dumadaan eh. Miss Rowena, ito ho ba ang unang beses na magkaroon ng sunog sa inyong lugar? Nagkaroon man pa ka sa amin, sir, pero naagapan. Sa 32 years kong pagkakatira dyan, ngayon lang talaga natuloy yung sunog. Naalala niyo pa ho kung ano ang sinasabing dahilan ng unang fire incident? Ganun din, kuryente. Kuryente pa rin. Oo, kuryente pa rin kasi ngayon dati hindi kami inaaprobahan ng Meralco dahil under NGCP raw po kami. Pero dahil nga po dun sa tulong ni Mayor, meron na po kaming aprobadong na kuryente. Hinintay na lang po namin na itayo yung poste. Kaya nga lang ito, bago dumating, nasunog na yung Ano mga po ngayon, namin. Miss Rowena, ang balak ninyo? Kayo ho ba'y babalik ulit doon? Ano ang, sige ho. Sa totoo lang, kasi wala naman po kaming titiran, lalo na itong mga kasama na mga nasunugan din dahil matagal na po kami dyan nakatira. At saka dyan na po talaga lumaki, nagkaanak yung mga namin. Ang hinihiling lang po namin na sana matulungan kami ng gobyerno ni Mayor kasi may mga nung nakaraan po kasi ang nangyari po kasi noon sa dating nahulog na bato dyan, may mga pinaalis na binigyan lang nila ng pera, hindi nung humihingi ng relocation, yung pera na lang daw po. Kaya ang hinihiling po lang namin na kung hindi kami pababalikin, bigyan nila kami ng relocation o kaya tulungan po kaming makapagtayo ulit ng mga bahay. Meron ho ba kayong nakadialogo na tungkol dito sa relocation? Kung kayo ay nagpapamalas ng interes na mailipat, pwede ho pala, ano ho? Pwede naman po kasi yan naman po ang ng mga namin dun sa samahan namin. Pero kung hanggat maaari, dahil dyan na rin po kami nasanay, tapos malapit ang trabaho ng aming mga asawa, kaya mas gusto namin talaga dyan. Pero kung iyon po ang ng mayor, kailangan naman namin sundin. Yes. Ang sabi sa amin, Miss Rowena, dito muna mananatili yung mga nasunugan. Okay lang ho ba sa inyo na dito kayo magpalipas muna ng ilang araw ng magdamag ho? Malamang po kasi wala naman po kaming babalik ang bahay. Di naman po namin palaran yung aming mga anak doon na bumalik doon sa lugar na yon. Okay. Ang mga kinaukulan, nag-provide na ho kahit paano ng tulong. Meron pa ho kayong gustong ipapanawagan para ho ma-address ang inyong pangangailangan? Yun nga po, sana yung tulong para sa mga kapitbahay kong nasunugan, sana ipabot. Okay. Sana ho makatulong ang programang ito. Mga kapuso, si Miss Rowena Danao, siya po yung isa sa mga residenteng nasunugan dito po sa Barangay Gentile. Maraming salamat. Magandang hapon po. Samantala mga kapuso, kumuha naman tayo ng update ukol sa isinasagawang pagsisiyasat sa nangyaring fire incident na yan. Makapiling natin live sa pamamagitan ng telepono si Fire Inspector Valerio Binayog. Siya po ang hepe ng Intelligence and Investigation Section ng Valenzuela Fire Station. Magandang hapon po, Fire Senior Inspector Binayog. Magandang hapon din po, Sir Emil. Kapitan, unang-una, latest po sa isinasagawa ninyong pagsisiyasat dito po sa fire incident. Opo, as of this writing po, meron po tayong 50 kabahayan na naapektuhan. Na kung saan meron pong 100 pamilya, umigit kumulang na 100 pamilya. Ito po'y ayon sa ating CSWD. Yes, Kapitan, ang sinasabi po ng ilang residenteng amin nakausap, illegal connection ng kuryente ang posibleng pinagmulan. Ano po masasabi ng BFP rito? Yan po sa aspetong yan ay kasalukuyan po tayo nangangalap ng mga impormasyon regarding po sa mga natatanggap nating mga ganyang impormasyon. So ngayon po kasalukuyan po nag-iimbestiga ng ating mga tauhan at kasalukuyan pa rin pong nangangalap ng mga impormasyon. Rough estimate, Kapitan, sa halaga po ng pinsalang dinulot ng sunog. Dahil po dito sa sunog ito, umabot po tayo ng 400,000, umigit kumulang sa damage to property po. Kapitan, nasa ilalim mo ng tulay yung fire scene. Kamusta po ang inyong naging fire operation? Dito po sa nakita natin, marami naman po mga fire truck na nagdatingan. Katunayan, sufisyente po ang gamit ng Valenzuela Fire Station. Ganon din po ang tulong ng mga katabi nating mga lugar. Pero sa kadahilan ng makitid niya po ang daan, at tapos po mahinang pressure ng hydrant, kaya po medyo tumagal ang ating operation.
Para ho ito sa kapakanan ng mga nasunugan na kapitan, galing po kami sa fire scene kanina at nakasabay ko po yung ilan sa mga residenteng biktima. Bumalik po sila roon at nangunguha, nagpapakasakaling baka meron pang mapakikinabangan. Ligtas ba ito, kapitan, na muli hong bumalik doon sa fire scene? Ang ma-advise lang po namin, kasi po hanggang ngayon po kung mapupunan nyo, meron pa po tayo mga fire truck na nakadeploy dyan. Gawa ng ito po yung nag-mapping operation. Ngayon kung may iwasan lang po para makaiwas tayo sa mga disgrasya tulad ng pagkapaso, pagkapako at mga iba pang aksidente, baka pwede po munang palamigin natin yung lugar, tsaka na po sila manguha ng mga sinasabi nilang kalakal o baka salvage ng mga gamit po nila. Kapitan, ano po ang inyong panawagan muli mula ho sa Bureau of Fire Protection? Kaliwat kanan naman ang sunog, sir. Opo, sasamantalahin ko na po ang pagkakataon na to na sineselebrate po natin ng Fire Prevention Month na kung saan hindi naman po tayo nagkulang sa mga pagpapaalala sa mga kung paano po iwasan ang mga nasabing sunog. Tulad po kanina lang na kung saan meron na naman po tayong reported na sunog. Ang naging cost naman po is unattended lighted candle. Ibig naman po sabihin, bukod po doon sa pagsisindi sa mga kandilang yan, tignan din po nila yung mga sa pagluluto nila, bantayan po lalo na kapag ang gamit po nila LPG. Mga kapuso, ang hepe ng Intelligence and Investigation Section ng Valenzuela Fire Station, si Fire Senior Inspector Valerio Binayog. Kapitan, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat din po.